Covent Garden, isang lugar sa puso ng London, ay tahanan ng mga teatro, mga tindahan, kainan at isang lumang istasyon ng tren. Ngunit sa kabila ng makulay at masiglang tanawin, naroon ang isang madilim na kwento na bumabalot sa lugar na ito mula pa noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Si William Terrace ay isang sikat at minamahal na aktor noong 1890s. Kilala siya sa kanyang mga palabas sa Adelphi Theatre at tinitingala ng marami dahil sa kanyang kagalingan sa entablado at malasakit sa mga kapwa-artista. Ngunit ang kanyang buhay ay nagwakas sa isang madugong trahedya. Noong December 16, 1897, sa likod ng entablado ng Adelphi Theatre, habang papasok si Terrace upang paghandaan ang isang pagtatanghal, sinalubong siya ng dating kasamahan at aktor na si Richard Archer Prince. Si Prince ay kilala sa industriya bilang isang tao na palaging nasa dilim, may mga pinagdaanang malupit na pagsubok sa isip at madalas na nagtangkang magpahamak sa kanyang sarili at sa iba. Sa isang biglaang galit, tinaga ni Prince si Terrace sa likod ng kanyang katawan gamit ang kutsilyo at si Terrace ay bumagsak sa sahig na duguan, manghihina at hindi na nakabangon pa. Habang hinihila ng bugo si Terrace at binigyan ng huling mga salita, nasaksihan iyon ng kanyang katanginan na si Jessie Millward na nagdadalamhati ng lubos. Ang pangyayari ay nagparamdam ng matinding pighati at takot sa mga kasalukuyang aktor at tagasunod niya na waring hindi makapaniwala sa biglaang pagkawala ng isang mahusay na artista. Ngunit ang sinabi ni Terrace bago siya tuluyang pumanaw, "I will be back," ay nagbigay ng kakaibang pahiwatig. Ilang araw lang ang lumipas, nagsimulang magdala ng mga kakaibang pangyayari sa paligid ng teatro. Ang dulaan ay tila naging puno ng mga anino at malamig na huning-huning. Entablado at dressing room ay puno ng hindi maipaliwanag na galaw ng gamit at mga tunog ng mga yapak sa walang tao. Ang mga aktor na nanatili ay nagsimulang mag-alala na baka ang multo ni Terrace ay nagbabalik upang ipahayag ang kanyang paghihiganti o ipakita ang kanyang sakit na hindi pa naipahayag. Habang lumiliit ang liwanag ng araw at pumapasok ang gabi, nasaksihan ng mga crew at mga nagtatrabaho sa teatro ang isang matangkad na lalaki na nakasuot na makalumang Amerikana at puting guwantes. Siya ay tahimik na naglalakad at nagmamasdan, kadalasang lumilitaw malapit sa mga dressing room o sa mga pasilyo ng teatro. Madalas siyang makita tuwing gabi bago ang opening night ng isang palabas, at ang presensya niya ay palaging sinasabayan ng malamig na simyo at biglaang pagbago ng temperatura. Sumiklab ang mga balita ng may mga empleyado ng Covent Garden Underground Station na malapit sa teatro ang makapanigsukat na lumalapit at bumabati sa kanila ang isang misteryosong nilalang na nagmumukhang isang matandang lalaki na naka-Victoria na kasuotan. Ipinahayag nilang ito daw ay matangkad, may malungkot na mga mata at naglalakad na hindi naririnig ang mga yapak kundi para lang gumanti ng malumanan at takot lamang na pag-iiral. Isang lift operator ang nagkunwaring kinatatakutan ang presensya nito dahil parang nadaramdam niyang nabubulso ng malakas na enerhiya, ngunit hindi niya ito maabot o makita ng malapitan. May mga spiritualist na nagtangkang magsiyans na nagtala ng nakakabiglang mga kaganapan. Sa isang gabi, pumutok ang mga ilaw
nagsimulang gumalaw ang mga gamit ng kusa. Narinig ang mga kampanang umaalingawang sa katahimikan ng istasyon at tila may hindi nakakitang nilalang na nagmamasdan sa bawat sulok. Ngunit hanggang ngayon, wala pang matibay na paliwanag sa mga pangyayaring ito. Kahit sa mga modernong panahon, ang kwento ni Teres ay buhay na buhay sa mga tagamasdan at mga gumagalang sa Covent Garden. Sinasabing marami ang nakakita ng matangkad, maputlang lalaki sa gabi lalo na sa mga liblib na pasilyo at marami ang nakakarinig ng mga anino na bumabalot sa paligid. Ayon sa mga caretaker na tumagal ng maraming taon sa teatro, ang multo ni William Teres ay hindi lang isang anino ng nakaraan. Isa siyang bantay na nagpapaalala ng malungkot na kasaysayan, isang kaluluwa na hindi pa natatahimik. Hindi lang ito basta kwento ng multo, ito ay isang alamat na bumabalot sa puso ng kultura ng London. Sa bawat pagpapap ng ilaw, bawat bangungot ng mga aktor at bawat malamig na simyo sa gabi, ang pangalan ni William Teres ay patuloy na nabubuhay, na tila ba siya'y patuloy na nagpe-perform, hindi na sa entablado, kundi sa pagitan ng buhay at kamatayan.